Hi guys! Hi mga paps, no? Parang ngayon lang tayo bumalik sa pagbablog, no? But nakikita nyo naman sa title, iba yung title natin ngayon. So it's quite different from what I'm usually uploading, no? So kung bago kayo pala sa channel ko, please click the subscribe button at i-click nyo na rin yung notification bell para mas updated kayo sa mga ina-upload natin dito. So yun na nga mga paps, no? Nakikita nyo na naman sa title kung ano yung ating gagawin ngayong araw. So for this video, I'll be showing you and sharing you my small setup here sa pag-record ng mga kanta and all the stuffs na meron ako dito. So huwag nating patagalin pa. Let's go! So marami kasi magtatanong sa akin mga paps kung paano ko ba nire-record yung mga kanta ko at paano ba nagkaroon ng ganong effect, no? Yung ating mga kanta. And hesitant pa ako una pa na i-share sa kanila yung kung paano ko nagre-record, but sharing is loving guys, so this is it. So yun na mga paps, pasensya na kayo sa ating setup dito, no? So yan, pero ayan na po. Ito po yung mga kinakailangan natin sa ating setup. Simple setup lang natin ito guys sa pagre-record ng mga kanta. Ayan. So we have here the V8 sound card at ayan po ang itsura niya. And we have here the cords na ginagamit po na sinasaksak po natin dito sa ating V8 sound card, and the mic stand, condenser microphone, ang ating shock mount, and the cord na ginagamit natin here sa ating BM800 condenser microphone. So first step po natin, ang ating live sound card, yung V8 live sound card natin, at ito po yung kanyang itsura. Ayan. So meron po tayo ditong volume ng mic, yung echo natin, yung power button, yung treble, yung bass natin, yung record, yung music, and the monitor. At ito po yung ginagamit po. Usually ginagamit po ito sa live stream, no? Yung mga sound effects, yung mga ginagamit po, yung laugh, clap, pay attention, keys, song 1, song 2, at ayan, mga electro yan, mga pang live stream yan. Pero yung importante po sa atin sa pag-record ng kanta is ito po yung pitong to, no? So ngayon, maraming nagtatanong sa akin mga guys, mga paps, no, kung paano ba ito nagwo-work yung ating live sound card, kasi mostly sa ibang mga phones, hindi po ito compatible, no? So sa aking phone, blessed po tayo kasi compatible po siya, no? Pero sa isa ko pang phone, hindi po siya compatible. So magagawan po natin yan mamaya ng paraan at tuturuan ko po kayo. So ngayon, i-set up lang muna po natin ito. We have here the cord. Ito po yung 3.5mm jack natin. Para po ito sa phone. Yan, sinasaksak po ito sa phone. It's either sa phone, sa laptop, o sa anumang device na pwedeng isaksak itong ating 3.5mm jack. So, ang likod po nito ay ang ating parang type B, no? Type B na USB. So, ito po siya. Dalawa po sila. Ayan. Ito po ay ginagamit para dito po sa ating Live 1 and Live 2. Sa accompany instrument po natin, pwede rin po itong gamitin for our instrumental na mga kanta. No, nating -1, mga ganon. So, set up po natin. Ilalagay lang po natin siya dito sa ating Live 1. And then, since nagagamit po tayo ng accompany instrument, ito pong isa ay ilalagay po natin sa accompany instruments. Ayan. So yun guys, we are down to our last cord here. Ito po yung ating charger, no? Kasi meron po guys na mga live sound card na dependent po sa ating charger, gaya po na sa akin, kasi kapag i-on ko po siya, ayan, kapag i-on ko po siya, meron pong lumalabas na blue light, pero nawawala-wala po siya. Meaning, dalawang bagay po kasi yan. Palubat na po siya or sira mismo yung battery. So sa pagbili ko po nito, ganito na po talaga po siya. Kaya medyo nadismaya ako sa pagbili nito, pero okay lang din naman kasi yung quality ng ating
live sound card ay hindi naman po naapektuhan. Ito lang po, yung battery lang po niya. Pero pwede naman po yung i-repair at palitan. So ayan, so isasaksak na po natin yung ating charger. Ayan, so tapos na po natin i-set up yung ating mga cords dito sa ating live sound card. So nakalimutan ko pong ipakita sa inyo yung kung anong meron dito tayo, no. So since na ginagamit ko po yung condenser microphone, dito po natin yun mamaya isasaksak. At pwede rin po na may dynamic mic din po tayong gagamitin. Kasi sa pagbili ko po ng condenser mic, medyo na-dismaya rin po ako sa kanyang unang-una yung sound quality niya na pumapasok dito sa ating live sound card. Medyo po siyang basag, yun po, at medyo yung dinig ba parang bingi yung pagkaka-produce ng kanyang sound pag pumasok dito sa live sound card natin. Pero okay lang din po yan. Kaya minsan ginagamit ko po yung dynamic mic kasi mas maganda yung quality na pinoproduce ng dynamic mic kaysa sa condenser mic ko. Pero depende po yun sa mga gumagamit, no. So we have here the headset. Yan po ginagamit. Sinasaksak din po natin yan. So yan po, ang last po nating ilalagay ay yung ating 3.5mm jack para sa ating earphone speaker. Yan, so kung gusto niyo pong mapakinggan yung inyong tinig habang po kayo'y kumakanta, yung boses na pinoproduce niyo, yung kung gusto niyo marinig yung inyong pagkanta, ayan. So dito po ilalagay yung ating earphones. So yan po, no, naisaksak na po natin yung ating live sound card sa ating charger. For the reason na ito po ay charger dependent. So ayan. So ngayon naman po, isi-set up naman po natin yung ating mic. Ayan. So yun na guys, yung setup natin. Pasensya na guys kung magulo yung aming bahay. Yung room pala. So yan na. At isasaksak na rin po natin itong 3.5mm jack natin sa ating sound card. So ngayon guys, since natapos na natin i-set up itong ating microphone and yung ating V8 sound card, meron lang po akong i-share sa inyo na importante para dito sa ating pagre-record. So usually po, yung ginagamit ko po, yung paraan ko po ng pagre-record is itong limang to, full volume ko po siya hanggang sa max po nila, no, para yung tunog ng kanta, yung boses natin is pulido, yung treble natin, yung bass, yung pag-record, ito po yung pinaka-importante kasi kapag naka-off po siya, ayan, kapag naka-off po yan, wala pong lumalabas na tunog sa ating cellphone na ginagamit sa pag-record. Napaka-importante po ito ng record natin kasi ito po yung nagsisilbing output po, yung output po ng tunog papunta po sa ating cellphone. So the music, ito po yung ating -1, and we have here the monitor. Napaka-importante din po ito kasi kapag naka low volume po ito, wala rin po tunog na lumalabas sa ating cellphone. So yan, so kailangan po natin naka max. At sa echo naman guys, depende sa inyo kung paano nyo lalagyan ng echo yung inyong kanta, no? So sa akin nasa 0 po siya. So nilalagay ko po siya sa 1 kasi ayoko po ng medyo yung napaka grabe yung echo, no? At sa volume naman, we have here the max. Napakalakas na po yung max. So nilalagay ko po siya sa number 3 po, no? Before po mag-max. So yan, para mas maganda po yung sound quality na pumapasok sa ating cellphone. So yun na mga paps, tapos na po natin i-set up yung ating V8 sound card at yung ating microphone. And this time, yung gagawin na po natin is yung application na sinasabi ko kanina. Kasi mostly, no, yung karamihan po sa mga kakilala ko na nagre-record din ng mga kanta, yung kanilang phone is not compatible sa mismong V8 sound card. So, nagsuggest po ako ng isang application, yung camera, yung open camera, at yan.
Ito po siya. At the first thing we need to do is to download this application. Pero po sa akin, na-download ko na po yung application na to. So, i-click lang po natin siya. Ayan. Ito po. Ay, sorry. Yan, pag nakita po natin yan, ito na po yung kinalabasan niya. At nakita po naman na clear po yung ating camera. So, punta po tayo sa settings. Ayan, pag-click po natin sa settings, meron po dyan maraming options. Ayan, so punta po tayo sa ating video settings kasi ito po yung gagamitin natin. So, sa video settings, meron po siyang maraming options dyan. Kung gusto nyo yung Full HD siya, ayan, i-click nyo po yung Full HD 1920 by 1080. So, para sa akin naman, yung phone ko po, hindi po siya ganun kaganda sa pag-record ng Full HD, kaya hindi po kaya ng ating memory. So, pinupunta ko lang po siya sa HD 1280 by 720. Ayan. So, punta po tayo dito sa ating audio source. Ayan. Ito po yung importante. Karamihan po sa mga ayan, kapag punta po natin sa audio source, meron po diyang maraming options, no? Pero sa phone ko dito, since na ginagamit ko po yung Vivo Y5 3, ito po yung mga options niya, no? So, kita po ninyo yung naka-check yung external mic if present. So, marami naman yung mga phone, yung mga latest na lumalabas na meron pong sa settings na ganito sa audio source, meron pong unprocessed. Mas maganda po kung ganun yung gamitin ninyo kasi parang it's either of the two naman po, yung external mic or yung unprocessed na ginagamit natin. So, since na ito po yung phone ko, ito po yung ating gagamitin. Ayan. So, yun lang naman po para sa ating application na open camera. So, we're ready to record. Here we go. So, yun guys, nasaksa ko na po yung ating cellphone sa ating V8 sound card. At ito po ay ginagamit na natin ngayong audio source. Yan, kung naririnig po ninyo, medyo may reverb na po siya. Kapag nilakyan po natin yung reverb, ito po yung kanyang tunog. Hello. Ayan. Parang napakalaking tunog na po nito, no? Parang nasa church po tayo. So yan, nilalagay ko lang po siya sa kadlawa. Yan, next to the minimum po ng ating pag-record. Na yun po kanina yung setup po natin dito. Naka-full max po yung treble, yung bass, yung record natin, yung music, tsaka yung monitor po natin. So ngayon, ito try po natin dito yung mga effects ng, no? Saglit. Yan. Mga ginagamit po yan sa live stream. Yung quack. Yan. Laugh. So, meron po tayo dito mga music. Make more time. Yan. So yan po. Ngayon naman mga paps, itatry po natin yung -1. Kasi wala po akong -1 dito. So music lang naman. Ito yung ginagamit natin yung isang phone natin. So ito, ipaparinig ko na lang po sa inyo yung music na meron ako dito. Yan. Naririnig niyo po ninyo. Ayan. So, wag na po natin ituloy. Baka makapiright po tayo. Ayan. So, ganito na po yung setup natin. So, kung need po ninyo ng instrumental, yan, mag-download po kayo sa isang phone ninyo. Pwede nyo naman gamitin yung laptop ninyo para sa inyong instrumental. So, yun po. Ito naman po yung disadvantage naman sa condenser microphone. Kasi, naririnig nyo yung tunog na meron kayo dito sa paligid ninyo. Yan, katulad yan ng manok. Kasi kami dito naka-boarding house kasi. Kaya ganyan yung naririnig ninyo sa paligid. Kaya isa rin yan sa mga rason kung bakit wala pa ako masyadong mga upload sa pagkanta. So, ayan. So yun mga paps, yun na no, that concludes our video for today. So I hope you guys have learned naman, kahit na ganun po yung ating tutorial, medyo magulo at tsaka
May mga, siguro may mga nakalimutan din ako mga keys na sabihin sa inyo kung ano pa yung ibang tips. But please bear with me guys. So grabe yung ating ngayong channel natin, no? From vlogging to song covers down to ngayon tutorial na, no? So please bear with me guys, and I hope suportado nyo pa rin ako kahit na ganito yung mga ina-upload ko. So for the next video guys, mga paps, no, I'll be showing you kung paano naman mag-record kasama yung sa ating V8 sound card tsaka sa ating condenser microphone gamit yung gitara. Kasi minsan kapag sinasaksak yung mismong chord ng gitara sa sound card natin, hindi po siya pulido yung music, yung tunog ng gitara kasi nawawala, minsan wala talagang tunog. So naganap ako ng paraan kung paano makapag-record. So tingnan niyo yung sa susunod na tutorial natin guys. So let's go. God bless. Pops, don't forget to click the subscribe button at i-click nyo rin yung notification bell para mas updated kayo sa i-upload natin mga next video. So antabayanan nyo rin guys yung mga song covers natin kasi hopefully, no, meron na tayong mixer. Yes! So yan lang guys, God bless and keep safe.